Pangalawa natin topic, napaka-importante rin nun ito. Etong may naaamoy ako dito eh. Ngayon, parang merong propaganda machine o parang may firm na merong bumabanat kay Chis Escudero para yung perception kay Chis Escudero masira at para yung mga tao, lalong-lalo na yung mga senador na boboto kung sino susunod na maging Senate President, medyo maapektuhan na gawin pa ba nating Senate President yan si Chis Escudero? Tandaan ninyo, ang ginawa kasi ni Chis Escudero, tulad ng binibintang nung iba, kesyo Duterte daw, maka Duterte daw yung dating. Ibig sabihin, maka BP Sara Duterte yung kanyang desisyon na ibalik o, di ba, i-remand yung impeachment article. Pero kung titignan mo, mga kababayan, hindi naman po Bakit? Mismong Supreme Court, merong nakialam na. Mismong Supreme Court sinabi, sandali. Bago yan, eto, meron muna tayong siyam na tanong. Siyam na tanong at pakisagot muna. Kamara, sagutin nyo muna ito. Anong nangyari sa mga ganito? Sa first, second, and third impeachment? Bakit kayo pumunta sa pang-apat? Na-review ba talaga ng mga congressman bago pinirmahan? Anong committee, saan dumaan yan? May karapatan ba yung SecGen na i-delay? Yeah? So, ibig sabihin, may siyam na medyo kaduda-duda na dapat sagutin. Again, bakit? When you ask something, because meron kang kailangang linawin. Kasi nga, medyo malabo. So, ibig ko lang sabihin, if the Supreme Court says the same thing with Chis Escudero, merong sinasabi yon. If the Senate remand o ibinalik sa Kamara, hindi ibig sabihin si Chis Escudero maka Duterte. Yeah? Pero, bakit ganun? Kasi nga, may problema. Pero anong kulay na ipinapataw nitong mga congressman natin, mga prosecutor, mga dilawan, mga komunista, mga terorista, anong pinapataw ngayon dito kay Chis Escudero? Mukhang merong pangdudumi na ginagawa etong mga to kay Chis Escudero para sa susunod na Congress, yung 20th Congress, mapalitan siyang Senate President. Tingnan ninyo itong balita na ito ha. Tingnan ninyo. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. Ito, halatang kwento ito Halatang ito may karga At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragasang parang bahang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chis Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na galing sa Politico.com. Naku po, alam na natin yan. Hindi, ito, lang tayo dito, diretsuhan lang tayo. Alam na natin yung mga ganyang inilalabas doon sa mga online news, tapos pipick upin ng mga ibang news. Na? Ito, tandaan niyo ha, I'm not justifying insertion. As a matter of fact, I don't like insertion. Ano insertion? Yung isinisingit. Magde-deliberate, magbabaycam, tapos biglang isinisingit during the bycam yung mga ilang budget. Okay? Alam nyo, matagal lang ginagawa yan ng Kamara at ng Senado. Matagal na. Kopong-kopong ginagawa na nila yan. And I'm not justifying it. But, ngayon, parang may diin. May biglang diin na sandali. Ito na naman tayo Na parang ina-isolate natin yung case kay Chis Escudero lang. Parang ganun Parang bagang matagal na may confidential funds. Yeah? Merong ganitong batas na hindi pwedeng sabihin yung kung sino, kaya nga confidential funds Tapos biglang in-isolate yung kay BP Sara Duterte. This time, matagal ito mga insertion na to. Biglang hinukay at biglang
in-isolate si Chis Escudero. Again alam ko we have reservation on this. Ako, hindi ko rin kursunada si Chis Escudero eh. Hindi ko rin kursunada yan. Hindi ko sinasabing kursunada ko yan. Pero may naaamoy akong iba eh. May naaamoy akong iba. Eto, tuloy lang natin. Umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese, sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structures sa San Miguel at Mecawayan Rivers o Ako, agree ako dito eh. Na punahin yung mga project sa flood control. Pero sandali, lahatin natin. Wag lang yung tatama kay Escudero. Lahatin natin. Ang dami dyan sa kamera eh. Ang dami sa kamera. Mas marami nga sa kamerang insertion eh. Bakit ito ang pinupuntirya natin ngayon? Napapaghalataan, be. creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakakita raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante Radyo. Naka. Huligsa ni Senator Tito Soto. Yon ang kasunod eh. Kita nyo? Yun ang kasunod. Ako hindi ako, I'm not against Tito Soto, pero naku naman, napaka-obvious. Alam naman natin na contender ni Chis Escudero sa Senate presidency si Tito Soto. Biglang nagkaroon ng statement si Tito Soto. Yeah. Sorry in some area, pabor ako sa mga sinasabi ni Tito Soto, pero this this is politics. This is really politika ho ito. Gusto lang talaga maging Senate President. Ang umano'y 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito sa pondo ng DepEd at DOH. Imbestigahan niya ang issue. Ayun na. Diba? Tingnan niyo kung kayo magaling kayo magbasa eh. Pagkatapos in-isolate yung insertion di umano, allegedly, ni Chis Escudero. Yeah? So, pinutikan siya, putik sa mukha. Sige, tapon. Ganyan. Kahit ito yung mga nakaraan na, ngayon lang lumalabas. Yeah? Biglang ganun eh. Tapos, after putikan, meron biglang isang hero na lalabas. Ano sasabi ng hero? Dapat itong imbestigahan. Ito ay pera ng taong bayan. Ito ay kaya nagkakaroon ng problema sa baha. Gago! Medyo halata. Halata yung karga dito eh. Halata yung karga dito na alam nating mukhang merong ginagawang hindi maganda. Di ba? May ginagawang operasyon laban kay Chis Escudero. Again kita mo naman, binabanatan natin yung si Chis Escudero tagadala ng champagne glass. Pero napaka-obvious. Sana matuto tayong makiramdam magbasa ng galawan sa politika. Ito'y halatang politika. Dahil tingnan mo. Ito, ipupusta ko sa inyo. Pagkatapos ng maideklara ko sino ang manalong Senate President, wala na itong issue na to. Wala na to. Itong issue na ito is for the Senate Presidency lang. Ibig sabihin, gusto talagang kasi alam mo, whether I don't like or whatever color si Chis Escudero, I don't like the person per se. Pero the way he handles yung impeachment,
Ang ganda ng paliwanag niya. Yung makikita mo yung fairness niya. Ang lino pa nga na sinabi niya eh. Hindi na ito tanong na kung ito'y tatalon sa 20th Congress. Hindi na ito tanong. Itong pagsoli namin na hindi ibig sabihin dismissal. Ang linaw ng mga ganon niyang statement. Hindi siya gumigitna na parang alanganin ang gulo ng statement. Si Aimee magulo ang statement. Hindi, totoo naman eh. Yeah? Kasi si Aimee gumigitna. Para bagang tanungin mo, sino may kasalanan? Bakit nandun si Duterte sa dahig? Hindi niya madiretso na kapatid niya may kasalanan. Eto si Jesus Escudero, pag nagsalita pagdating sa impeachment, ang linaw. Oh, hindi ito dismissal pero isinosoli ito dahil kailangan minyong may linawin. No. Tatalo na ito sa 20th Congress Oh, ang linaw na di ba? Pinagbibigyan niya both sides. Kaya ako, mas gusto ko yun yung handling. Kasi remember, ang pangit na naman pag lutong Macau. Alam niyo yung lutong Macau? Sa mga nagbabasketball yan. Yan, alam mo yung pagka may liga, pag sinabi mong lutong Macau, ang pangit manalo ng lutong Macau. Kasi panalo ka nga, nakakahiya ka naman. Ay, halatang binayaran yung referee, lutong Macau. Di ba, ang pangit ng ganun. Ang maganda dito kay Jesus Escudero, fair na fair siya. Kahit na nakakabuisit yung mga statement ni Ontiveros na paulit-ulit at saka yung kay Pimentel, paulit-ulit, pinagbibigyan niya. Kung ako yung Senate President doon, binatukan ko yung mga yun Hindi, biro lang. Walang ganun. Diba, parang yun yung mga bagay na sabi ko nga ito si Jesus Escudero, masyado namang patas. Pero at least, di ba? At least, whatever happened to the impeachment, it was fair judgment. Oh, kaya nga sabi niya, whatever resolution, kailangan pagbotohan. Hindi siya lang. Sabi niya paulit-ulit, kaya ang ganda ng, alam mo di ba, diniscuss natin yan dito Ang ganda ng mga sagot niya sa media, mga press briefing niya or press con niya. Ang ganda ng sagot niya. It's always the decision of the senator judges. I am only presiding judge, parang ganon. Hindi ako yung nagdidesisyon. It's the entire court. Yun ang tama. Ang problema kasi, pag kami kinulayan mo na, mahirap na. Kung ako nga lang ang tatanungin mo, mas gusto ko sana ng Senate President, si Marcoleta Ano ba? Hindi naman pwede. Oh. Pero, eto, mas okay na sa akin ito. Kesa naman, sorry pasensya na. Magbabayad utang yung si Senator Soto Sorry pero yan po ay kahit papaano, sinabi ko naman sa inyo, gusto ko yung mga stand niyan sa Soji, sa maraming stand si Senator Soto na gusto ko. Pero ako, naniniwala ako na hindi siya dapat ang maging Senate President. Kasi nasa kampo siya ng Marcos, halatang halata. Magbabayad utang na loob yan. Pag panahon na siya ay natungtong na dyan at paghingan siya o singilin siya ng presidente. Kasi nga nandun. Kaya nga mas fair kung ito. Yeah? Ang atin lang naman, huwag kang kumiling sa mga Duterte senators. Just give a fair judgment sa impeachment at sa mga issues. Yun lang naman. Sana magmatsyag tayo sa issue na ito dahil napaka-importante nitong issue na ito. Mabigat po itong issue na to, tandaan natin. For how many years? 3 years siguro. Most likely kasi after 3 years, presidente na si VP Sara Duterte. So kahit pa paano kung sino yung babasbasan niyang Senate President, yun ang magiging Senate President. Pero 3 years pa ito 3 years pa po itong darating na 2025 to 28. So dapat magkaroon tayo ng isang patas na Senate President. Kasi alam naman natin, sa lower house, kanila na yan Given na yan. Walang gagawing matino yan para sa bayan. Talagang para lang sa sarili nila yan. So sana naman itong Senate President, para talaga sa patas, di ba? Patas naman, kita nyo nga, kasama pa nga ni Lisa Marcos madalas yan.